abala, sensitibo at lubang delikado ang mga eksenang inyong mapapanood. Kaya, huwag gagayahin. Kung ang iba, pilit na iniiwasan na makagat o masipit ng alimango dahil sa sakit na dulot ito. Wala pa! Sure ka, kuya. O, kuya, pababa yung ano niya, kuya. Angat ko lang. Ang binatang ito, siya pa raw ang nagpapakagat dito. Inay ko po! Ano mag-aakala ng simple yet very cutesy na baby hippo nito? Magiging sikat worldwide! Dito sa Pilipinas, meron din daw siyang kamag-anak. Nakakaha, mahulaan nyo kaya kung sino ang nasa picture na ito? Ang cute, di ba? Siya ay walang iba kundi si Moodeng, ang pinakabagong internet star ng Thailand. Tama ang nakikita nyo, isang baby hippo ang pinakabagong online sensation na laman ng kung ano-anong internet memes. Hindi lang sa Thailand, pati sa buong mundo. Moodeng Mania is on! Superstar na kung ituring ang 3-month-old baby hippo na si Moodeng. Mula sa pagtulog, paglalakad, paliligo, pagpapakyut, maging pagkagat sa kanyang caretaker. Ang bawat galaw nga ng curvy it girl na ito, binabantayan ng buong mundo. Kasalukuyang makikita sa Kaohsiung Zoo sa Chonburi, Thailand. Si Moodeng ay pinanganak noong July 10, 2024 at ang ibig sabihin ng pangalan niya sa Thai, bouncy pork or pig. Ang pangalang Moodeng ay napili sa pamamagitan ng public poll sa FB page ng zoo kung saan 20,000 katao ang pumili ng Moodeng. Nagsimula ang Moodeng fever nang i-upload ng zoo ang unang pictures niya sa kanilang Instagram account. Mas sumikat pa nga siya nang ang mismong tagapag-alaga niyang si Atapon Nandi in-upload ang videos niya online. Ang video niyang ito na kinakagat-kagat niya si Atapon, meron ng 35.3 million views. Very cutesy, moist, sassy at unbothered. Ganyan ilarawan si Moodeng ng mga tagahanga niya. Kaya naman laman na rin ng iba't ibang memes si Moodeng. Ang pygmy hippos ay mas maliit kaysa karaniwang hippos. In fact, ang kanilang katawan ay kalahati ang laki at kanilang timbang ay 1/4 lamang kumpara sa common hippos. Ang pygmy hippos o pygmy hippopotamus ay native sa West Africa. Naiiba man sa laki at bigat ang mga pygmy hippo mula sa common hippo tulad ng African hippos. Ang parehong species ay may magkatulad pa ring features. Meron silang malaki at malapad na bibig, cylindrical o bilugan ng katawan, at maiikli at makakapal na binti. Gayunpaman, natatangi ang mga pagkakaiba nila sa mga mata. Ang mga mata ng pygmy hippos ay nakaposisyon sa harap ng kanilang muka kumpara sa mga mata ng karaniwang hippos na nakalagay naman sa gilid. Simula nang maging viral sensation si Moodeng, libo-libong tao na ang dumadagsa sa zoo para lang masilayan siya. Tinatayang 81,786 sa katao ang bumisita sa Kaohsiung Open Zoo mula September 1 hanggang 19. Dahil sa kasikatan, hindi na rin nagpaawat ang mga negosyante. Dahil iba't ibang merchandise at kung ano-ano Moodeng memorabilia ang naglabasan. Binabalanda ang face card ng ating moisturized princess. Dito sa Pilipinas, may gusto na rin makipagkamustahan kay Moodeng. Meet Susu! You are so cute naman! Agay! Grabe ka naman! Gusto niyo ba ng water fun-filled Sunday morning? I'd catch you. Dahil huhuli tayo ng mga shocking and entertaining stories
fresh from the water. Oh, what you waiting for? Lumangay na tayo sa ating amazing stories of the week. Mahilig ba kayo sa limango? Sarap no? Pero pag nasipit kayo nito, masarap pa rin ba? Iba't ibang mga hayop sa tubig. Hindi lang misteryoso ang itsura. Naiiba rin daw ang mga katangian. Hindi yan pusa, bik o malaking daga. Ang itim na hayop na yan ay isang little hippo! Ang cute! Wow! Kaya naman dito sa Pilipinas, may gusto na rin makipagkamustahan kay Mudeng. Meet Susu! You are so cute naman! Pero teka, mukhang busy pa kumain ng lunch si Susu. Ayun! At nagpaabot pa ng kangkong. So sorry, Susu. Si Susu, sa edad niyang 14 years old, ay isang full-grown adult female pygmy hippo na nakatira ngayon sa Avilon Zoo. Si Susu raw ang nakiisang pygmy hippo sa Pilipinas. Sa zoo na nga lumaki itong si Susu. Ayon sa management, kaya naman alam na rin nila ang favorite food nito. She arrived here as when she was 2 years old, and now we see her right now eating her favorite food. She likes leaves, she likes grass, piece of pumpkin. Dahil nocturnal ang mga pygmy hippos, mas binibisita siya sa mga tagapag-alaga niya tuwing gabi. Very interactive din daw si Susu sa guests. Ayan nga, at parang nanghihingi na ulit ng pagkain. Susu, finish your food first. Ito talaga, oh. May smooth at manipis na top layer na balat ang pygmy hippos. Ito ang tumutulong sa kanila para manatiling cool sa humid na rainforest. Pero ang thin skin na ito, pwedeng nakapag-dehydrate sa kanila sa ilalim ng sikat ng araw. Dahil dito, naglalabas ang pygmy hippo ng fluid na tinatawag na blood sweat. Ito ang nagbibigay sa kanila ng shiny or wet appearance. Ito rin ang nagsisilbing built-in sunscreen nila na nagpo-protect sa kanilang sensitive skin mula sa sunburn. Sana all na lang talaga. Pero alam nyo bang kokonti na lang natitirang pygmy hippo sa buong mundo? Ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, classified as endangered o nanganganib ng maubos ang mga pygmy hippo. Lumiliit ang kanilang populasyon dahil sa pagkasira ng kanilang habitat na sanhi ng labis na deforestation at hunting. Merong around 2,500 pygmy hippos na lang daw ngayon sa buong mundo. The publicity itself is giving a chance doon sa hindi gaanong nakikilalang species ng animal, kamukha ni Mudeng, para makilala at ma-promote yung conservation effort para sa kanila. Dahil sila kakaunti na lang at yung awareness is kailangan ma-arouse mo, ma-trigger mo sa mga tao na ninirahan doon sa kanilang lugar. Dahil pagka na-steer mo yung awareness sa kanila, the more mapoprotektahan yung kanilang habitat. Sa mundong puno ng stress, nire-remind tayo ng charm ni Mudeng ng simple pleasures. Kaya kahit ang simpleng maliit na bouncy hippo na tulad niya, nagpapaligaya sa bawat galaw niya. Kaya naman, in return, protektahan natin ang mga tulad ni Mudeng. Aha! Halimaw sa tubig na immortal ang katawan. Isdang nanunuklaw. Tikyang nahahawakan. Halimaw sa tubig na immortal ang katawan. Isdang nanunuklaw. Tikyang nahahawakan. Kapayag ka bang makalangoy sa tubig ng mga ito? Sa bahay na ito, may nagtatago nga bang halimaw sa tubig? May-ari, magsasalita na. Kuya Drew, axolotl po ang hayop na yun at alaga ko po siya. So yung girlfriend ko, sinasend niya lagi sa akin sa messenger yung mga pictures and videos ng axolotl. Kaya nainganyo ako, so naintig ako sa itsura nila. So yung nag-enganyo po sa akin mag-keep ng axolotl is yung the way they look. So ang cute po kasi nila and yung regeneration nila, parang magandang feature talaga nila. Ang axolotl
ay isang aquatic type of salamander. Tinatawag din itong Mexican walking fish. Kahit hindi naman ito fish, kundi isang amphibian, meaning kaya itong manirahan sa tubig at sa lupa. Meron silang feathery external gills sa magkabilang side ng head nito na nagbibigay sa kanila ng oxygen. Ang adult axolotl ay may lungs, pero ginagamit pa rin nila ang kanilang gills para huminga. Kung gano'ng hayop lang pala ito, bakit immortal ang kanilang katawan? Well, natatangi kasi nilang katangian ang regeneration o muling magpatubo ng iba't ibang body parts. Kaya rin nilang magpalit ng body tissues tulad ng skin, bone, cartilage, muscle, and stem cells. Nakakaloka, no? Pero itong susunod na sea creature, siguradong mas kakatakutan nyo. Isang ahas sa tubig. Yan si albino, ang alaga na sa aha nating si Melissa. Ang tanong, ahas pa talaga yan? Kalma lang. Isa siyang igat or eel. Nagpapahinga po kami, tapos biglang nag-chat po sa akin yung pinsan ko na may nahuli nga daw po silang kakaibang kulay daw po ng eel. Kaya nga po, sinend niya po sa akin yung video, tapos nagustuhan nga din po namin yung kulay niya. Yung time din po na yun, pinuntahan po namin agad na kinuha. Ang huwa pala nilang ahas sa tubig, isang albino eel. Dahil sa pagmamahal sa mga isda, pinili raw ni Melissa na gawin na ring pet ang igat. Yung pigmentations nila nakadepress yung pero normal pa rin yung functions niya. Wala namang pinagkaiba yun sa equine. It's only the color. Balak daw ni Melissa na panindigan na ang pangangalaga kay albino. Ibahin niyo itong panghuling sea creature. Masarap mang pagmasdan dahil sa cute nilang itsura. Pero something smells fishy. Dahil hindi lahat sila, pwede nating makahalubilo. Hindi lang mapanakit. Isang bata ang pumanaw sa Palawan dahil sa dikya o jellyfish. Posibleng makapatay pa? Try pa rin po kami mag-ride. Nagbigay po kami ng gamot, nag-CPR para mag-revive sana yung bata. Pero unfortunately, hindi na po nahapon. Despite the name, ang mga jellyfish ay hindi isda, kundi mga invertebrates o yung mga hayop na walang backbone. Wala rin silang brain at heart. Meron silang jelly-like na katawan na hugis bell o payong. At dito nakakabit ang kanilang tentacles. Kung scyphozoans or the true jellyfish, pwede silang kumain ng microscopic na animals or zooplankton. Tapos, kung box jellyfish naman, na kabilang sa class Cubozoa, ginagamit nila ang kanilang mahabang tentacles o galamay para manghuli ng malalaking prey tulad ng isda. Ang mga tentacles nila armed with tiny stinging cells called cnidocyte. Ang mga cnidocytes na ito ay naglalabas ng nematocyst o maliliit na stingers na nagdadala ng venom. So, dalawa ang purpose or main functions ng tentacles nila. Una ay para mahuli nila yung kanilang pagkain. At pangalawa naman ay para depensahan nila ang kanilang sarili. Ang box jellyfish o salabay kung tawagin sa atin, ang isa raw sa pinakamakamandag na uri ng jellyfish. Matindi ang envenomation o stings ng mga box jellyfish. Pwedeng ma-hospital ka or pwede din makapagdulot ng pagkamatay. 2.5 hours lang ang layo mula sa isla ng Siargao. Natatagpuan ang isa sa iilang location sa mundo na pwedeng maka-interact ang mga friendly na stingless jellyfish. Grabe ka naman! Iiwan ng masasakit na marka kung madikit sa atin. What if, sabihin ko sa inyo, na merong lugar sa Pilipinas kung saan makakasama nyo pang lumangoy ang quote-unquote stingless jellyfish. Dito sa Sohoton Cove National Park, ang mga jellyfish, chummy-chummy sa mga turista. 2.5 hours lang ang layo mula sa isla ng Siargao. Natatagpuan ang isa sa iilang location sa mundo na pwedeng maka-interact ang mga friendly na stingless jellyfish. Wala raw sting ang mga jellyfish dito. Pero ayon sa eksperto, meron pa ring stinging cells ang mga dikya na namamahay na sa lagoon. Ganun pa man, wala raw dapat katakutan. Sa sobrang lawak ng karagatan, hindi natin mabibilang ang sea creatures na dito ay naninirahan.
Kaya kilalanin natin sila at hangaan from a distance na lang. At bigyan ng tamang espasyo at respeto para mamuhay sila ng mapayapa. Pabala, sensitibo at lubang delikado ang mga eksenang inyong mapapanood. Kaya huwag gagayahin. Kung ang iba, pilit na iniiwasan na makagat o masipit ng alimango dahil sa sakit na dulot ito. Wala pa! Sure ka, kuya. O, kuya, pababa yung ano niya, kuya. Kaway pa yan. Ang binatang ito, siya pa raw ang nagpapakagat dito. Inay ko po! Agay! Okay, sino dito ang nasipit na ng alimango o kahit na anong uri ng crab? Yes. Masakit, di ba? Kaya nga hindi ko rin alam kung bakit ang isa nating kaaha, nako, ganun-ganun na lang kung magpasipit sa alimango. Pagmasdan ng video na ito, sa una, akalaing nag-reflex lang ng hawak ng female mud crab ang binatang ito. Malaki yan. Hanggang sa ang sipit nito, idinikit niya sa kanyang balat. Saka nagpakagat. Agay! Grabe ka naman! Ang binata sa video, nakilala namin sa Zamboanga del Sur. Siya si Raymark Remolyo, 24 na taong gulang. Raymark, first question. Gaano kasakit ang voluntaryong pagpapasipit sa alimango? Yung pagkagat ako dito sa aking kamay, napakasakit po. Yung nararamdaman mo na parang di mo ma-explain, parang bubuyog po yung kagat. Mapdi po. Pagkatapos yung kagat ng alimango. Mahilig daw si Raymark sa crabs, kaya naisipan niyang bakit hindi gawin niyang content. Iba ka rin naman, Raymark. Ang pagpapasipit niya ito sa alimango, ginagawa raw niya for the content. Taong 2020 daw nang magsimulang mag-vlog si Raymark at goal niya ay gayahin ang mga iniidolo niyang vloggers. Nagsimula rin siya sa mga kung ano-anong content lang, tulad ng pagkain ng uling. Napakasarap po. At styrofoam. Reaction po ng mga tao na nanonood sa aking content, minsan yung iba tumatawa, minsan yung iba nagbabash sa akin na masama daw. Yung iba nagsasabi na patuloy mo lang yan, Lods, baka soon sumikat ka din. Wala naman nakukuha si Raymark sa pagiging content creator niya. Wala pa kasi siyang kinikita sa mga ito sa Facebook at YouTube. Kung meron man, kasiyahan daw ang naibibigay sa kanya ng mga ginagawa niya. Malidistract po ako dahil marami pa akong problema sa aking buhay, tulad ng aming pamilya. Ginagawa po ko ito kundi para lang papasaya lang yung sarili ko. Laki raw sa broken family si Raymark. Sa katunayan, nang maghiwalay ang mga magulang niya, pinaampon na raw siya ng kanyang tatay. Nung 10 years old po ako, doon po nagsimula yung naghiwalay yung parents ko. Napakalungkot po yung buhay ko. Hindi na po kaya ng magulang ko po na paralin ako kasi naghiwalay na. Blessing naman po na may nagkuha sa akin, nag-ampon. Pinaaral ako hanggang natapos po ako ng isang koleyo. Dahil sa paulit-ulit niyang pagpapasipit sa alimango noong mga oras na yon, na tumagal ng 4 na minuto, ang balat ni Raymark nagkaroon na ng marka. Yung balat ko po napunit po. Bibitidain po ako para mahilom yung balat. Primarily, ang claws ng mud crab ay ginagamit nila para panghawak at pangdurog ng kanilang pagkain at pangdepensa laban sa kanilang predators at kapwa mud crab. Alam niyo bang kayang mag-deliver ng powerful pinch ng mga mud crab? Now, depende sa laki, ang claw ng mud crab ay kayang dumurog ng iba't ibang hard-shelled objects sa lakas na 30 to 90 pounds per square inch. Wow! Sa lakas nito, walang raw sinabi ang clams, oysters at mussels.
enough na rin daw ang lakas na ito para sipitin ang human skin na posible rin magpadulot ng fracture sa maliliit na buto ng tao. Ang cross ng mud crab ay gawa sa chitin at calcium carbonate. Ito ang nagbibigay ng strength at durability sa mga panipit nila. Sino kaya sa dalawang Maka Star ang makakakuha ng mas maraming alimango? Ngayong umaga, hinamon namin ang dalawa sa cast members ng bagong youth-oriented series na Maka para manghuli ng crab. Ang kumasa sa hamon namin, wala iba kundi si Dylan Menor. Gumaganap bilang si Dylan De La Paz sa bagong youth-oriented series na Maka. Ikaw yun ah. Yung Apple na mayabang sa tricycle ah. At si Mayan Basa, mas kilala sa tawag na Bangus Girl, na gumaganap naman bilang Mayan Cortez. Hello! My name is May, 14 years old, your one and only Bangus Girl! Maka kasama ng dalawa ay si Gideon, ang owner ng farm. So dito po sa aming lugar sa pagkapalaisdaan, ang mga inaalagaan po namin ay alimango. Ito po ay nag-exist na for about 20 to 30 years. So pagkabata, ito na po yung namulatan ko na hanap buhay po namin dito po sa Masantol, Pampanga. Yung mga mahuhuli po namin na alimango dito ay yung tinatawag po nilang mud crabs. Ito po yung tinatawag nilang bulik sa salitang Tagalog. Bago sumabak sa challenge, binigyan muna sila ni Gideon ng crab course, crash course sa tamang paghawak at paghuli ng alimango. Ayan, ito po yung tamang proseso sa paghawak po sa alimango. Kailangan mayroon siyang timing. Tapos, una dito, then pangalawa sa dito, hawak sa dalawang paa, then pangatlo dito. Tapos, malaban pa, angat. Ang galing ni Kuya! Ang galing pa! Grabe, sanay na sanay! Sino yung mauuna? Mag-try. Ikaw muna, Daylan. Ikaw muna. Wala! Nakaharap! Nakakasahod! Parang gusto na din mag-vlog. Bumaliktad! Isa pa. Seryoso ya. Hala, ang galing! Ikaw naman next, ha? Yeah, syempre. Wala pa. Ayan na! Ayan. Sure ka, Kuya. O, Kuya, pababa yung ano niya, Kuya. Angat mo lang. Ay, mga kaya ko! Kaya! O sige nga, Gideon, pakituro naman ang pagtali ng alimango sa kamina. 1, 2. Then pangalawa. Uy, baka mangga. Sarado. 1. Galing! Ang galing ni Kuya Gideon, sanay na sanay. Dahil kakatapos lang sa pag-seminar ni Gideon, punta na agad tayo sa first challenge, ang pagtatali ng alimango. Magawa kaya nilang makapagtali ng alimango? So, ganito ang tamang paghawak, sabi ni Kuya Gideon. And simulan natin ang pagtali. So, dito, gitna. Yan, tapos ipapantay. Oops! Yeah, Tiklad. Sabay yung doon. Lapit! Lapit naman tapos. Yay! Galing naman ang kalaban. Yes! Huli! Maka! Ano yan? Ako na. Sa turn ni Mian, kinabahan na si Gideon. Ito. So may bagong technique si Kuya. Yan. Isa na lang. Isa na lang. Yan.
lagot. Yan! Aba, mga fast learner pala ang mga students natin. Pareho nilang naitali ng mabilis ang alimango. Naging confident ako kasi maayos naman yung pagkaturo ng yung tamang pagtali ng alimango. Pag ikaw nakagat nito, naku, hindi ka talaga makakapagtrabaho niyan. Sa final challenge, kailangan nilang makahuli ng alimango sa gitna ng putik. Simple lang ang mangyayari sa round na ito. Susuyurin nila ang area para manghuli ng alimango nang sila lang at walang tulong ng iba. Sino kaya sa dalawang Maka-star ang makakakuha ng mas maraming alimango? Agad-agad na bumaba ang dalawa sa putikan. Lumubog din naman sila agad. Pero maya-maya pa. Aba, hindi lang yata sa bangus malupit itong si Mayan dahil may naspatan agad siya ng alimango. Ganon din naman si Dylan. Mukhang praktisado ng dalawa. Ayun, at nag-unahan pa sa isang alimango. Oo na, challenge done kayo guys. Grabe mga kaahat, 10 minutes pa lang po kami naghahanap ng mga alimango. Pero parang buong araw kaming nagtrabaho. Pagkatapak pa lang dun sa mud, talagang lulubog yung paa mo eh. Yung Super buong legs kita mo. nyo naman po. Kaya sobrang, yun nga sabi ni Mayan, sobrang hirap ng ginagawa ng mga kumukuha ng mga alimango, ng mga isda. Sobrang hirap. And sobrang saya ng experience, no Mayan? Yes! First Uulit ka time. pa ba? Oh, game ako. Game ako. Kailangan ng iba yung pag-iingat sa paghawak ng crustaceans na ito. Dahil sa totoo lang, ang kanilang bawat sipit. Aray, aha. Oh, nakalamay ba kayo sa mga handog namin kwento? Nabitin din ba kayo? Don't you worry. Pwede pa tayong magkasiyahan. Online! Punta lang sa aming Facebook page, AHA Exclamation Point, at ang aming TikTok account at AHA_GMA. Siyempre, nariyan din ang ating YouTube channel, GMA Public Affairs. See you next week! Alam niyo na yan! Dating gawin! Dahil sa mga fun kalaman, kayo ang laging panalo. AHA!